Dear Ate J, magandang gabi sa'yo. Ako si Grace, hindi ko tunay na pangalan. Isang registered nurse, 31 years old, mula sa isang kilalang private hospital sa Maynila. Tahimik ang buhay ko. Simple. May konting problema, pero kinakaya. Hanggang sa dumating siya. At mula noon, ang puti kong uniforme ay nabahira ng isang lihim na kahit kailan ay hindi ko na maaalis. Bilang isang nurse, sanay na ako sa pag-aalaga ng may sakit. Alam ko kung paano makinig, magpakumbaba, at magtiwala. Pero hindi ko alam na minsan pala, ang pinakamasakit na sakit ay hindi yung nasa katawan, kundi yung lihim na dala ng puso. Isang araw, dumating si Dr. Jeric, isang bagong internist, matangkad, matalino, at mapanganib. Hindi sa krimen, kundi sa puso. Una kaming nagkakilala sa ICU. May pasyente kaming dinala at siya ang naka-duty. Professional ang lahat, pero iba ang titig niya. Para akong sinisilipan ng kaluluwa. Naging madalas ang interaction namin ni Doc Jeric. Unay mga simpleng tanong lang tungkol sa meds, dosage, rounds, hanggang sa naging, "Grace, kumain ka na ba?" Sabay na tayo sa break. Hindi ko agad pinansin, pero sa bawat tingin, bawat bulong niya ng ingat ka, unti-unti akong natutunaw. Hindi ako gaga. Alam kong bawal. May girlfriend siya. Isang doktora rin, mas maganda, mas sexy, mas lahat. Pero bakit ako pa? Sinubukan kong umiwas. Pinilit ko. Pero isang gabi, nagbago ang lahat. May late emergency case, kami lang ang natira. Nasa medroom ako, pagod, nakaupo, nakapikit. Nang bigla siyang pumasok, tahimik. Humarap sa akin. "Grace, pagod ka na ba?" Tumango lang ako. "Gusto mong ako muna ang mag-alaga sa'yo?" Hindi ko alam kung anong sumapi sa akin. Pero nang halikan niya ako, hindi na ako tumanggi. Tumigil ang oras. Kasabay ng ulan sa labas, bumigay ang lahat ng paninindigan ko. Hindi iyon natapos sa isang beses. Ilang gabi rin kaming nagkakasala sa loob ng call room. Parang telenovela. Adrenaline, kilig, takot. Pero bawat halik niya, may kapalit. Unti-unti kong naramdaman ang pagkabali ng tiwala ko sa sarili. Nagiging paranoid ako. Tila ba hindi na ako nurse, kundi kasabwat sa isang lihim na relasyon na walang patutunguhan. At nang malaman ko na ikakasal na pala sila ng nobya niya sa susunod na buwan, durog ako. Nag-file ako ng leave. Lumayo ako. Nagdasal. Umiyak. Nagalit sa sarili. Hanggang sa isang araw bumalik ako. Mas matatag. At si Jeric, wala na. Lumipat ng ospital, kinasal, at may anak na. Pero ako, naiwan akong may dalang tanong. Ate J, hindi ako proud sa ginawa ko. Pero hindi ko rin pinagsisihan ang lahat. Kasi sa kanya, naramdaman ko kung paano maging mahal. Kahit sandali lang. Hindi ako humihingi ng tawad. Hindi rin ako humihiling ng pag-unawa. Gusto ko lang may makaalam na ang puti ng uniforme ko ay hindi palaging kasing linis ng puso ko. Ito ang kwento ni Grace. Isang wild confession na hindi na mababawi. Lihim na baka pareho mo ring naranasan. At sa bawat katulad ni Grace na tumatapang magsalita, isang paalala. Hindi mo kailangang mag-isa. Dahil dito, ang bawat sikreto ay may boses. Ako si Ate J, ang inyong tagapagtapat. At ito, ang Tagalog Wild Confession. Maraming salamat sa lahat ng ating mga ka-confess na nakinig hanggang dulo. Kung nakarelate ka o naintriga sa kwentong ito, huwag kalimutang i-like ang video, i-share sa mga tropa, mag-iwan ng komento kung may gusto kang sabihin, at higit sa lahat, mag-subscribe para sa mas marami pang wild na kwento ng pag-ibig, kasalanan, at katotohanan na hindi mo kailanman inaasahan.